Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Teo Pisto. Shout out kay Ropino Nabal JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hehe, ngumiti ang taong Mercury at tumingin kay Aaron na may interes. Talagang nakaramdam siya ng kaunting kawalan, sabi rin ng lalaki na nakita niyang ginamit ng lolo ng dalaga ang salitang ito. Sinabi niya na hindi ito ang mga salita ng kanilang pamilya, ngunit kung ano ang natutunan ng kanyang lolo sa isang lambak, ngunit ang lugar na iyon ay labis na binaluktot ng lindol, at ngayon ito ay isang kalaliman na walang ilalim. Medyo nagulat ako sa oras na iyon, kaya mabilis ko itong nasubaybayan, at sa wakas. Narinig ni Han Sanchen na siya ay bumangon at nag-aalalang sinabi, ano ang nangyari sa huli? Sa wakas ito ay talagang isang bangin, at pagkatapos ay, pumunta ako dito. Ayaw sabihin ng mga taong Mercury. Natigilan si Han Sanyi, ngunit halos hindi siya matawa nang maaninag niya ito. Ang mga kalakal ng damdamin ay niloko dito ng mga tao. Kahit na medyo nakakalungkot, nakakatuwa naman kahit papano. Laugh to death. Mukhang naiintindihan mo na ngayon ang treasure of this month. Baka mas masahol pa ang paghihirap mo kaysa sa akin para sirain ito sa hinaharap. Hinahamak ng mga tao sa Mercury. Ngumiti si Han Sanyi, don't worry, I'm not so obsessed with you. This thing is random for me. Kaya may chance ka pang mag-isip kung ibibigay ba sa akin o hindi. Baka tamaan talaga ako. Mercury man rolled his eyes, may choice ba ako? If I have a choice, I won't give it to anyone. I keep it myself. Hindi ba mabango? Sayang naman at wala akong choice. Mabubulok at mabaho lang ang pag-iingat dito. What's the point? On the contrary, it's for you. Kahit na talagang bawiin mo ito bilang kurtina, at least may nadagdag sa pamilya mo. Nang marinig ang mga salita ng taong Mercury, tumanggo si Aaron, sige, maraming salamat. Kukunin ko ito. Ang mga salita ay nahulog, ang Aaron ay gumalaw sa kanyang kamay, at pagkatapos ay ang kurtina ay direktang lumipad pabalik sa kahon. Pagkasara ng kahon, unti-unting nawala ang gintong liwanag na ibinubugan ito. Muling natanggap ni Han ang 3,000, at ang liwanag ng jade sa kanyang katawan ay biglang at masunarang pumasok sa kanyang katawan. Ang mga batong ladrilyo ng lumilipad na pader ay nahulog din sa lupa. Bumalik muli ang lahat sa dating anyo. Nakuha na ito ng unggoy, at ibinigay na sa iyo ang kayamanan ng buwan. Ako man o si Zhang Guoshi, natatakot ako na ito na ang huling hiling. Patay na tayo at dapat sundin ang hangin. Aaron, dapat ay halos pumunta ka na. Mayroong 4 na makalangit na hari at ang Diyos ng araw na si Sheng Yuan sa kalsada ng lawa ng araw. Tandaan na maging mas maingat. Kung masira ka dito isang araw, mangyaring kumpletuhin ang aming kahilingan. Dahil doon, mahinang bamulong siya sa kanyang bibig, at pagkatapos ay lumipad ang isang susi mula sa dilim patungo sa mukha ni Aaron. Ito ang susi ng kahon. Bagamat hindi ko inaasahan na bumukas ito sa harapan mo, pareho sila ng set. Ngumiti si Aaron at hinawakan ang susi gamit ang isang magaan na kamay, isinulat ko ito. Makakatiyak kang ibabalik ko ang iyong mga buto sa mundo ng bafang at muling ililibing. Mabuti, mabuti. Ang taong Mercury ay tumingin sa Aaron ng may kasiyahan. Hindi niya maitago ang ngiti at pagmamahal sa kanyang mga mata, mahilig daw ang mga lalaki sa babae. Pero ang totoo, mas gusto kita kaysa babae kapag nakikita kita, boy. Kung buhay lang sana ako, hindi man ako qualified na magkaroon ng anak na tulad mo, sapat na natanggapin ka bilang apprentice o kilalanin bilang kapatid. Sana talaga makita kitang lumaki. Sa kasamaang palad, hindi pinagpala ang tadhana. Huling beses pa lang kitang makikita rito.
Sa pagsasalita tungkol dito, ang mga taong Mercury ay nalulungkot. Magiliw na ngumiti si Aaron, mag-uukit ako ng isang tapyas na bato sa harap ng iyong libingan, ang libingan ni Doshuo, kapatid na Aaron. Nang marinig ito, halatang natigilan ang taong Mercury, ngunit nang maaninag niya ito saglit, agad siyang tumawa. Mabuti, mabuti, Kuya Han, sigurado ako sa iyo, haha, 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 tawa ng tawa ang taong Mercury, at biglang lumutang sa ere ang buong katawan niya, at saka sumabog. Si Aaron, na nasaksak ng malakas na liwanag, ay hindi man lang maimulat ang kanyang mga mata. Nang medyo masanay na siya at muling imulat ang kanyang mga mata, walang taong Mercury, lalo pa ang orihinal na palasyo. Bon voyage. Kuya, isang tunog ang nagmula sa langit. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata, ngunit nakita niya ang hadlang sa di kalayuan na naglalaho. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang lumabas si Aaron sa Moon Lake at pumunta hanggang sa Sun Lake, itinaas lang niya ang kanyang mga paa at umalis. Nagsimulang umagos ang tubig mula sa tuyong ilalim ng lawa ng buwan. Nang mabilis niyang punuin ang ilalim ng lawa, kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw sa gubat sa likuran niya. Nang lingunin ko, nakita ko ang mga putok ng itim na usok na kumalat mula sa gubat patungo sa himpapawid, at pagkatapos ay nagkalat kasabay ng hangin. Alam ni Han Sanchen na iyon ang mga kaluluwa ng 14 na tunay na Diyos dito at si Zhang Guoshi. Sa wakas ay nailabas na ang sama ng loob ni Dushuyo. Hanggat ang Sabbath ay ganap na nasira, ang lahat ng mga kaluluwa ng mga patay ay mawawala dito. Siyempre, maaari din niyang malaman ang isang bagay na apurahang kailangan niyang malaman mula sa Tianjik-Yongki, upang makumplito ang isang pangkalahatang koneksyon sa pagitan ng lahat ng mga pahiwatig at haka-haka. Sa oras na iyon, ang fog ay ganap na aalisin. Sa pag-iisip nito, mahigpit na kinuha ni Aaron ang katakawan ng kasamaan at nagpunta sa hangganan na nawala sa harap niya. Ang pangunahing bulwagan ng lungsod. Sa bulwagan, si Zoyan Shua ay nakaupo ng tuwid dito. Bagaman ang kanyang katawan ay kakaibang tuwid at tuwid, sa katunayan, ang puso ng buong tao ay hindi pangkaraniwang hindi mapalagay. Ilang sandali pa, may narinig na yabag sa harap ng main hall. Agad siyang tumayo at naiinip na tumingin sa mahigit 20 katao na pumapasok sa bulwagan. How's it going? Any news? Nag-aalalang sabi ni Zoyan Shua. Ang mahigit 20 tao ay sumulyap kay Zoyan Shua at nagkatinginan. Sa wakas, umiling sila ng napakalakas. Ito ay isang malaking lugar upang mahulog sa lungsod. Halos lahat ay nakalabas na, ngunit walang balita sa lahat. Si Zoyan Shua ay nagalit, walang magawa at naguguluhan. Bakit? It's all fucking bakit. Hindi ako naniniwala. Pwede bang mawala ang Aaron na may ganoong kalaking layunin kasama ang malaking grupo ng mga tao? Tignan mo, hanapin mo pa ako. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala. Kung hindi mo siya mahanap, gagalaw ang mga ulo ng barkada mo. Umalis ka dito. Nang bumagsak ang mga salita, higit sa 20 tao ang nagkatinginan. Mas lalo silang nababalisa sa kanilang mga mukha, ngunit tanging tango lamang ang kanilang nagagawa. Nang malapit na silang huminto, may mga pagsabog ng mga yabag at panunuya sa bulwagan. Kapaki-pakinabang ba para sa iyo na magalit sa kanila? Kahit na talagang putulin mo ang kanilang mga ulo, lilito ba ang Aaron? Mahigit sa 20 tao, kabilang si Zoyan Shua, ang hindi napigil ang maghanap ng prestihiyo. Sa panloob na pintuan ng bulwagan, si Ye Shijun ay nakabalot sa puting tela at nakatali ng mahigpit. Sa oras na ito, itinulak siya palabas ng isang kasambahay na naka-wheelchair, na sinundan ng isang grupo ng mga pinagkakatiwalaan gaya ni Fu Tian. Ngunit napakalaki ng layunin ng Aaron, at hinarangan na namin ang lungsod. Hindi siya maaaring mawala ng walang dahilan. Gaya ng sinabi ko, dapat itong mga taong ito na hindi nagawa ang kanilang makakaya, na humahantong sa katotohanan na ang mga tauhan ng Aaron ay hindi pa rin nakakatanggap ng mahusay na pagsasanay. Malamig na sabi ni Zoyan Shua. Sa panlabas, natural na mahuli ang Aaron para kay Shijun, ngunit sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na mas para siya sa kanyang kapatid. Ang totoo, nawala lang siya. Malamig na sabi ni Ye Shijun. Sumimangot si Zoyan Shua, naguguluhan at sinabing, paano mo naiintindihan ang pangungusap na ito? Imposibleng ang isang mabuting tao ay biglang mawawala.
Higit pa rito, si Aaron ay kasama pa rin ng malaking grupo ng mga tao nang tumakas siya. Paano nawala ang mga taong ito? Ito ay ganap na imposible. Ito ay ganap na walang kaparerikan. Kung ito ay ibang tao, si Zhu Yanshua ay magkakaroon ng malaking bibig sa lugar at hahayaan kang magsalita ng walang kaparerikan dito. Ngunit ang mga salita ni Ye Shijun ay medyo mapangahas, ngunit hindi siya naglakas loob na manggulo. Hindi mahanap ng asong panggabi. Ano naman kung hindi mawala? Tulungan ang malamig na kalangitan at sabihin ng may paghamak. Sa tunog ng asong panggabi, natahimik si Zhu Yanshua. Sa simula, sinubukan din niyang hanapin ang Aaron nang walang resulta. Matapos ipadala ni Ye Shijun ng direkta ang asong panggabi, hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng balita. Si Zhu Yanshua ay natural na hindi nang ahas na pagdudahan ang kakayahan ng Night Dog. So ngayon, what's the point of spending time and effort looking for someone? Tanong ni Fu Tian. Tumanggaw si Zhu Yanshua. Ito ay totoo, ngunit ang tanong ay, ano ang dapat kong gawin? Hindi sumagot si Fu Tian, ngunit ngumiti at tumingin sa labas ng bulwagan ng may kumpiyansa. Sabay tingin sa kanyang mga mata, halos kasabay nito ang mabilis na pagtakbo ng bodyguard sa labas ng hall patungo sa hall. Tila may isang bagay na medyo kagyat na nangyari. Storytelling channel sa YouTube. Magulat. Malakas na ang mahabang iyak ng paakyat pa lang ng hagdan ang bodyguard. Ayon sa mga patakaran ng gobyerno, ang ganitong uri ng kaganapan ay karaniwang kumakatawan sa isang emergency. Ito ang panuntunang binuo ni Zhu Yanshua mismo. Sa makatuwid, mas alam niya kaysa sa sinuman. Nagtataka siyang tumingin kay Ye Shijun at nakita niya na katulad siya ni Fu Tian at iba pa, na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa pagbabalik tanaw, mabilis lang niyang nilinggan ang bodyguard na sumugod sa gate ng templo at hanapin ang sagot mula sa kanya. Report to the City Lord, report, halatang pagod na pagod ang bodyguard sa buong biyahe. Napabuntong hininga siya saglit at hindi makapagsalita ng malinaw. Si Zhu Yanshua ay balisa rin, ngunit alam din niyang hindi ito madali para sa kanyang mga nasasakupan, kaya kailangan niyang mamulong, ano ang nangyari. Sa labas ng lungsod, may misyon sa labas ng lungsod, sinasabing. Ang sabi na dumating ang sugol ng dragon. Diyos, sugol ng dragon. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Zhu Yanshua, at ang kanyang katawan ay nanginig at umatras ng ilang hakbang. Kung ang katayuan ni Ye Shijun ay sapat na mataas, ang sugo ng dragon ay mas mataas kaysa sa katayuan ni Ye Shijun sa ilang aspeto. Ang posisyon ni Ye Jun bilang isang espesyal na sugo ay mas mataas pa rin kaysa sa dragon, ngunit hindi siya nang ahas na saktan ang anumang bagay sa mundo. Sapagkat ang sugo ng dragon ay ang nag-iisang totoong posisyong tulad ng Diyos. Siya ang direktang jurisdiction ng lahat ng mga sugo. Siya ay responsable sa isang tao lamang. Sa madaling salita, siya ay nasa ibaba ng isang tao at higit sa 10,000 tao. Ngunit sa pangkalahatan, imposible para sa mga nangungunang dignitaryo na pumunta sa kanilang sariling lugar, lalo pa ang sugo ng dragon na namamahala sa lahat ng uri ng mga pagkakataon araw-araw. Mas abala pa siya kaysa sa iba, dahil kinokontrol niya ang lahat ng mga sugo at natural na responsable para sa lahat ng mga panloob na gawain. Sa teorya, hindi siya dapat umalis sa base camp. Paano siya napunta sa sarili niya? Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagdududa, si Shijun ay hindi nang ahas na magtiwala sa sugo ng dragon, at nagmamadaling nagtanong sa tanod, nasaan ang sugo? I'm waiting outside the city. I'm ordered by the city master. No one can go in or out without your instructions, so, hindi natuloy ang guard. Pupunta ako. Sinabi ni Zhu Yanshua ng lihim na ito ay masama. Sabay wagayway ng malaking kamay sa bodyguard na buksan muna ang pinto. Pagkatapos, tumingin siya pabalik sa mga bodyguard na nakatayo sa paligid ng bulwagan at mapilit na sinabi, anong ginagawa niyo dito isa-isa? Ihanda mo agad ang upuan ng sedan, saludo at salubungin ang espesyal na sugo sa akin. Nang marinig ang talumpati, ang mga panloob na attendant ay tumango at mabilis na yumuko. Si Zhu Yanshua ay hindi nang ahas na manatili ng matagal, kaya nagmadali siyang bumalik sa bahay upang magpalit ng damit. Wala pang isang sandali, inihanda na ng mga internal attendant ang pagmamalaki ng 8 tao at isang mahabang welcoming team sa harap ng bulwagan. Sa panahong ito, ang banda, mga bulaklak at mga watawat ay kasing dami ng 100 katao,
na makikita mula sa napakalaking sukat. Ngumiti si Fu Tian at tumingin kay Ye Shijun. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpaliwanag ng maraming problema. Magiliw na ngumiti si Ye Shijun at bahagyang tumango, tera na at makisaya. Tumango si Fu Tian, masayang kumaway, at bumaba kasama si Ye Shijun mula sa harapan ng bulwagan patungo sa welcoming team. Tiningnan niya si Fu Tian. Si Fu Tian ay interesado rin. Sa halip na sumakay sa unang bakanteng upuan ng sedan, umupo siya sa pangalawa. Nakasakay na si Zhou Yanshua ng puting kabayo dito, nakasuot ng damit na seda at puno ng estilo. Kaway ng kanyang malaking kamay, nang sabay-sabay na tumunog ang mga instrumentong ritual, tumakbo rin ang buong pangkat sa direksyon ng gate ng lungsod. Si Ye Shijun ay tila walang sakit na mabali ang kanyang braso o mabugbog. Humiga siya sa malaking sedan chair at umindayog kasama ang sedan chair. Puno ng pride ang mukha niya. Sumulyap siya at nakitang nakatingin din si Fu Tian sa kanyang sarili na may masamang ngiti. Ngumiti si Ye Shijun, bakit ka masaya? Masaya akong masaya ka. Napakamasunurin ni Fu Tian. Hindi nagsalita si Ye Shijun. Ibinalik niya ang mga mata at tumingin sa langit na nasa harapan niya. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naging masama, ang bagay na ito na kinuha ay malapit ng mabawi. Paano ako magiging malungkot? Aaron, paglalaroan kita hanggang sa dulo. Huwag mong sabihing na wala ang anak mo. Kahit na ang anak mo ay maging ganito ang hangin, duduraan kita. Nang bumagsak ang mga salita, nag-effort si Ye Shijun sa kanyang kamay, at ang kanyang 5 daliri ay agad na gumawa ng malutong na tunog ng pagklakang. Maya-maya, dumating na ang silangan na gate. Sa sigaw ni Zhou Yanshua, dahan-daang nabuksan ang buong gate. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!